dating Pangulo ng Pilipinas na si Rodrigo Roa Duterte ay inaresto kasunod ng isang warrant mula sa International Criminal Court (ICC). Isang makasaysayang pangyayari sa pagsusumikap na papanagutin siya para sa mga aligasyon ng paglabag sa karapatang pantao sa panahon ng kanyang administrasyon, partikular sa giyera kontra droga mula 2016 hanggang 2022. Ang pag-aresto ay nagmula sa isang warrant mula sa ICC laban kay Duterte para sa mga kasong laban sa sangkatauhan na may kaugnayan sa kampanya ng kanyang gobyerno laban sa droga. Sa kabila ng pag-atras ng Pilipinas mula sa Rome Statute noong 2019, nananatili ang jurisdiksyon ng ICC sa mga kasong naganap habang kasapi pa ang Pilipinas, mula Nobyembre 1, 2011 hanggang Marso 16, 2019. Ano ang legalidad at warrant ng pag-aresto? Ang legalidad ng pag-aresto kay Duterte ay nakabatay sa mga obligasyon ng Pilipinas sa ilalim ng internasyonal na batas. Kinumpirma ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang pag-aresto ay alinsunod sa mga kasunduan ng bansa sa International Criminal Police Organization o Interpol. Pagdating ni Duterte sa Maynila mula Hong Kong, natanggap ng Interpol Manila ang opisyal na ICC warrant na nagresulta sa kanyang agarang pagdakip. Ang pahayag ni Pangulong Marcos, binigyang diin ni Pangulong Marcos ang tungkulin ng Pilipinas na igalang ang mga internasyonal na kasunduan. At sinabi na ang hindi pakikipagtulungan sa Interpol ay maaaring makaharang sa pagtulong sa mga susunod na kaso ng mga Pilipinong pugante sa ibang bansa. Binigyang diin niya ang kahalagahan ng pagsunod sa mga internasyonal na kasunduan na inaasahan mula sa isang demokratikong bansa na katulad ng Pilipinas. Ang warrant ng pag-aresto mula sa ICC. Ang warrant mula sa ICC ay naglalaman ng mga akusasyon laban kay Duterte sa pamumuno ng mga extrajudicial killings sa kanyang mga operasyon laban sa droga. Tinataya ng mga organisasyong pangkarapatang pantao na maaaring umabot sa 30,000 na katao ang napatay, habang ang mga ulat mula sa kapulisan ng Pilipinas ay nag-aakusa ng humigit kumulang 6,200 na pagpatay. Saklaw ng jurisdiksyon ng ICC ang mga krimen na naganap mula Nobyembre 1, 2011 hanggang Marso 16, 2019, kung kailan si Duterte ay nanungkulan bilang alkalde ng Davao City at pagkatapos ay bilang Pangulo ng Pilipinas. Ang pag-aresto kay Duterte ay nagmamarka ng isang mahalagang sandali sa pakikilahok ng Pilipinas sa mga internasyonal na mekanismo ng hustisyang pandaigdig, na nagpapakita ng isang masalimuot na ugnayan ng pambansang soberanya at mga internasyonal na obligasyong legal. Ang pahayag ni Justice Antonio Carpio at Pangulong Marcos. Sinabi ng dating mahistrado ng Korte Suprema na si Antonio Carpio na maaaring gamitin ang Seksyon 17 ng Republic Act 9851 o ang Philippine International Humanitarian Law upang ipaliwanag kung bakit pinayagan ng pamahalaan ng Pilipinas si Duterte na dalhin sa The Hague upang harapin ang reklamo sa ICC ukol sa mga krimen laban sa sangkatauhan, kahit na walang paglilitis sa sariling bansa. Sinabi naman ni Pangulong Marcos na ang pag-aresto kay Duterte ay bahagi ng obligasyon ng Pilipinas sa Interpol. Meron tayong batas, yung RA 9851, na siyang Philippine International Humanitarian Law. Kasi, inadapt natin ang Rome Statute sa ating batas. Nakasulat sa Seksyon 17, sa interes ng katarungan, maaaring hindi na magsagawa ng investigasyon o pag-usig ang mga kaukulang otoridad ng Pilipinas sa isang krimen na may parusang nakasaad sa batas na ito. Kung ang ibang hukuman o internasyonal na tribunal ay nagsasagawa na ng investigasyon o nagsasagawa na ng pag-usig sa nasabing krimen. Sa halip, maaaring ipasailalim ng mga otoridad ang suspect o inakusahan sa Pilipinas sa naangkop na internasyonal na hukuman o sa ibang estado ayon sa mga naangkop na batas at kasunduan sa extradition. Samantala, sinabi ni Carpio na ang petisyon para sa TR o laban sa arrest warrant ay wala ng silbi at akademiko na lamang, dahil si Duterte ay nasa labas na ng bansa at malapit nang mapailalim sa jurisdiksyon ng ICC. Ang TRO ay tinanggihan ng Korte Suprema. Ibinahagi ng Korte Suprema noong Biyernes ang kopya ng kanilang abiso na nagtatanggi sa Temporary Restraining Order o TRO laban sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa mga kasong crimes against humanity na isinampa laban sa kanya sa International Criminal Court (ICC). Noong Marso 12, tinanggihan ng Supreme Court ang kahilingan para sa agarang TRO nina Duterte at Senator Ronald Bato de la Rosa.
na bahagi ng kanilang petisyon na humihiling na pagbawalan ang mga ahensya ng gobyerno na makipagtulungan sa ICC at sa kanilang investigasyon sa giyera kontra droga. Isinampa ang petisyon noong araw ng pag-aresto kay Duterte batay sa isang warrant mula sa ICC at sa kahilingan ng Interpol. Ngayon, nasa kustodya na si Duterte ng ICC sa The Hague, Netherlands, upang harapin ang mga kasong isinampa laban sa kanya kaugnay ng kanyang kontrobersyal na giyera kontra droga.